Magkaibigan si Leia at Camille. Simula pa noong high school sila at ngayong parehong nasa kursong nursing, si Leia ang tipo na estudyanteng tahimik at nakikinig lamang. Si Camille naman ang palakaibigan, palagi may baon na kwento at mas madaling mapansin ng mga guro at kaklase. Pero sa kabila ng kanilang pagkakaiba, naging malapit sila. Oh, iyon ang akala ni Leia. Camille, ito na yung atay natin para sa thesis. Baka gusto mong i-review bago nating ipasa kay Professor De La Peña, ani ni Leia habang inaabot ang papel. Uy, ang bilis mo ah, sagot ni Camille, kunwari ay natutuwa. Sige, ako na magdadala nito bukas ha. May duty ka pa ba dito? Ngumiti si Leia. Oo, salamat ha. Medyo toxic na naman si ER eh. Buti na lang maaasahan kita. Ngumiti rin si Camille na hindi alam ni Leia ay pagpapanggap lang pala dahil may balak ito. Balak na hindi ikakatuwa ni Leia at maaaring makasira pa sa pangarap niya. Kinabukasan, hindi niya inaasahan ang maririnig mula sa advisor nila. Miss De Guzman, wala lang pangalan sa thesis na ito. Solo work ito ni Miss Cruz. Malamig na pahayag ni Professor De La Peña. Parang binuhusan si Leia ng malamig na tubig. Po? Sir, kami po ang magka-partner ni Camille. Ako po ang gumawa ng... Wala kayong pangalan. Unless makapagpakita kayo na ibang ebidensya, Miss Cruz, ang siyang kilala naming gumawa. Hindi na nakapagsalita si Leia. Napayuko siya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Umiiyak siya habang palabas ng opisina ng advisor nila. Sa hallway ay bumungad sa kanya si Camille na hindi mapakali. Leia, totoo ba to, Camille? Ginamit mo ang thesis natin? Tapos inangkin mong solo mo? Halos hindi makalabas ang tinig ni Leia. Leia, pangarap ko rin to. Hindi mo alam kung gaano ko to kailangan. Pasensya ka na, pero kailangan ko unahin ang sarili ko. Ano? Pwede naman tayo magsabay, Camille. Sabay nating abutin ang pangarap natin. Bakit kailangan mong iwanan mo ko sa ere? Hindi mo naiintindihan. Ipaintindi mo sa akin, Camille. Dahil pangarap ko itong sinisira mo. Putol ni Leia. Dahil ayoko mas magaling ka sa akin, Leia. Ako lang dapat! Ako lang! Umiiyak si Leia. Walang masabi at di makapaniwala. Lumakad na lang siya palayo habang parang gumuho ang lahat ng nasa paligid niya. Ilang linggo ang lumipas, tinanggal siya sa scholarship. Wala na siyang panggastos. Napilitan tumigil sa pag-aaral si Leia at umuwi ng probinsya. Tahimik lang ang naging pag-alis niya. Walang paalam, walang paliwanag sa kung sino man. Pero sa loob niya, may sugat na hindi niya alam kung kailan maghihilom. Makalipas ang ilang taon. Nurse Leia, may bagong admit sa room 207. Nephrology patient, stage 5. Kailangan na full assessment. Tawag ng charge nurse. Noted po, ako na pong bahala. Sagot ni Leia habang abala sa pag-aayos ng record sheet. Sanay na siya sa trabaho. Bilang isang nurse sa pampublikong ospital, ito ang mundo niya ngayon. Habang binabasa niya ang chart ng pasyente, napahinto siya sa nabasa. Name, Camille de la Cruz. Diagnosis, ESRD, end-stage renal disease. Recommendation, kidney transplant. Biglang bumigat ang hangin. Nalamig ang kanyang mga daliri para muling bumalik ang lahat. Ang thesis, ang sagutan nila, at ang sakit ng pagtataksil sa kanya na itinuturing niyang matalik na kaibigan. Huminga siya ng malalim. Nurse siya, may responsibilidad. Hindi ito ang panahon para bumigay. Bumukas ang pinto ng room 207. Humarap siya sa pasyente. Payat na babae, maputla, halos walang buhay ang mga mata. Camille? Mahina niyang tanong. Leia? Mahinang tinig ang lumabas sa babae.
Nanlaki ang mata ni Camille nang makita ang dating kaibigan. Ikaw, dito ka nagtatrabaho? Tumango si Leia. Oo, ako ang assigned nurse mo ngayon. Tahimik. Ilang segundong katahimikan ang bumalot sa kwarto. Hindi ko akalaing dito tayo makikita ulit, bulong ni Camille. At sa ganitong paraan. Kumusta ka na? Tanong ni Leia, bagaman ramdam niya ang panginginig ng tinig niya. Hindi maganda. Obvious naman di pa. Pilit tatawa ni Camille. Nag-ayos ng IV line si Leia, sinuri ang BP at nirecord ang vital signs. Leia, biglang sabi ni Camille. Alam ko, hindi mo ko gusto. At may dahilan ka para doon. Pero salamat ha. Salamat kasi kahit papaano, tinutulungan mo pa rin ako. Tumingin si Leia sa kanya. Matagal, walang galit sa mga mata niya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, sagot niya. Wala tayong ibang dapat unahin kundi ang paggaling mo. Tahimik ulit. Tumalikod na si Leia at naglakad papalabas ng kwarto. Pero bago pa siya tuluyang makalabas, muling nagsalita si Camille. Leia, sandali lang. Pwede pa kitang makausap? Kahit ilang minuto lang. Kung pwede. Hindi agad sumagot si Leia. Tumigil siya sa tapat ng pinto. Hawak ang doorknob. Sa loob ng ilang segundo, parang may labanan sa loob niya. Kung dapat bang lumingon o hindi. Sa huli, huminga siya ng malalim at muling hinarap si Camille. Umupo si Leia sa silya sa tabi ng kama. Anong gusto mo sabihin? Tanong niya. Nag-umpisang lumuha si Camille, unti-unting bumagsak ang mga luha sa maputla niyang pisngi. Noon, hindi ko intensyon agawin ang thesis natin. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero, Leia, na-blackmail ako. Nanlaki ang mga mata ni Leia. Anong ibig mo sabihin? Yung isa sa mga admin na department, si Sir Rod, nalaman niyang lagpak ako sa major subject. Sabi niya, kung hindi ko daw gagawin ang thesis mag-isa at hindi ko patatanggalin ang pangalan mo, tatanggalin ako sa scholarship at hindi ako makakagraduate. Paliwanag ni Camille. Nanginginig ang boses. Hindi agad nakaimik si Leia. Pilit niyang inintindi ang naririnig. Takot na takot ako noon, Leia. Patuloy ni Camille. Wala akong ibang inaasahan kundi ang scholarship. Mag-isa lang ako sa buhay. Kung matanggal ako, wala na akong babalikan. Sobrang tanga ko. Pinili kong isalbang sarili ko. Kahit ang kapalit, ikaw. Nalaman ko na anak pala ni Sir Rod yung kaklase natin na natatalo mo ni sa ranking. Gusto niya na maging rank 1 ng anak niya. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Leia. Mahina. Dahil natakot ako. Sa totoo lang, kinain ako ng konsensya araw-araw. Akala ko noon, makakalimutan ko yung ginawa ko basta makuha ko lisensya ko. Pero, hindi pala ganun kadali. Hindi ako natanggap sa mga ospital. At nung nagkasakit ako, parang sinasabi sa akin na tadhana na ito ang kabayaran. Lumuha rin si Leia. Camille, alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat. Pero araw-araw pinagsisihan ko yun. At ngayon, habang nakahiga ako dito, habang ikaw ang tumutulong sa akin, ikaw na mas may karapatang talikuran ako. Doon ko lalo naramdaman kung gaano ako naging mali. Humawak si Leia sa kamay ni Camille at saka niyakap siya. Nasaktan ako noon, Camille. Sobra. Pero ngayong narinig ko lahat, mas naintindihan ko na. At kahit mahirap, pinapatawad kita.
Nang lumuwag ang yakapan, pinahid ni Leia ang sariling luha at hinawakan pa rin ang kamay ni Camille. Alam mo, Camille, bungad ni Leia, hindi lang katawan mo ang kailangang gumaling ngayon. Kailangan mo rin patawarin ang sarili mo. Napatingin si Camille sa kanya, takot pa rin ang mga mata. Pero, paano kung hindi ko na maayos ang lahat? Mahinang bulong ni Camille. Hindi ko na maibabalik yung nawala sa'yo. Hindi ko na maibabalik ang sarili kong pangarap. Gusto ko sanang maging nurse, pero mukhang wala na akong pag-asa. Umiling si Leia. May paraan pa. Hindi man sa ospital, pwede ka pa rin tumulong. Pwede ka magbahagi ng karanasan mo. Pwede ka maging inspirasyon sa ibang tulad mo. Paano? Tanong ni Camille, halos hindi na umaasa. Gamitin mo tong karanasan mo para makabuo ng bago. Hindi mo kailangan ng lisensya para magpakita ng malasakit. Nasa puso yun. Napayuko si Camille. Ang galing mo, Leia. Hindi ko alam kung paano mo ito nagagawa. Ngumiti si Leia dahil pinili kong magpatawad. Hindi madaling daan pero mas magaan sa puso at gusto ko, pag gumaling ka, piliin mo rin yun. Piliin mong lumaban dahil karapat-dapat kang bumangon. Lumipas ang ilang linggo. Tuloy-tuloy ang dialysis si Camille pero lalong humina ang katawan nito. Palaging masama ang pakiramdam, madalas hirap sa paghinga. Isang araw, tinawag si Leia ng nephrologist. Leia, may isang bagay akong gustong sabihin. Alam ko naging kaibigan mo noon si Camille at base sa test, ikaw ang pinakamalapit na match para sa kidney donation. Sabi ni Dr. Morales habang nakatingin sa medical file. Oo, nagpa-test rin siya sa kabila ng lahat dahil kahit papaano gusto niyang tumulong. Naging parang kapatid rin naman niya si Camille noon. Napahawak si Leia sa dibdib niya, parang napuno ng tingga ang paligid. Ako po? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Wala na kami ibang kamag-anak na nahanap. Wala rin siyang pamilya. She's adopted at yung foster parents niya nasa abroad. Malabo na rin daw makauwi. Sa kabila ng lahat, heto na naman at inaalok siyang ibigay ang bahagi ng sarili niya sa taong minsang sumira sa kanya. Pero nakapagpatawad na siya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Tumitig siya sa kisame ng dormitoryo ng ospital. Kung ako ang may kailangan ng kidney, ibibigay niya kaya sa akin? Nagdasal siya, nag-isip, tinimbang ang sakit at awa. Kinabukasan, pinuntahan niya si Camille sa kwarto nito. Camille, may sinabi sa akin si Dr. Morales. Napatitig si Camille sa kanya, halos wala ng lakas ang muka, pero buhay pa rin ang lungkot sa mga mata. Alam ko, match ka raw, bulong nito. Pero Leia, di mo naman kailangang gawin yun. Masyado na akong maraming pagkukulang sa'yo. Gusto kong malaman mo na hindi ko hinayaang lamunin ako ng galit na yun. At ngayon, pinipili kong maging mas mabuting tao. Dahil napatawad na nga kita, di ba? Napahagulhol si Camille. Leia, kahit kailan, hindi ko na mababayaran ang ginawa ko sa'yo. Sinira ko ang pangarap mo. Tinanggalan kita ng karapatan na makapagtapos. Ang ginawa ko, kasalanan yun. Alam ko, pero hindi ko kailangan ng bayad, Camille. Ang kailangan natin ay gumaling ka. Bes. Umupo si Leia sa tabi ni Camille. Bes, namiss ko yun. Salamat, Bes. Sumailalim si Leia sa mga pagsusuri. Lahat ay lumabas na maayos. Siya ay cleared para maging donor.
Kahit tuto lang ilan sa kanyang mga kaibigan, pinanindigan niya ang desisyon niya. Leia, sigurado ka ba? Tanong ni Nurse Ella, kaibigan niyang matagal nang kasama sa ward. Hindi mo siya kailangan tulungan, lalo na kung binigyan ka ng dahilan para layuan siya noon. Siguro nga, sagot ni Leia, pero hindi lahat ng desisyon ay kailangan nakabase sa nakaraan. Dumating ang araw ng operasyon, parehong kinakabahan sina Leia at Camille. Si Camille ay puno pa rin ng pag-aalinlangan at guilt. Si Leia naman ay tahimik lang at payapang isipan. Habang hinihintay ang anesthesiologist, tumingin si Camille kay Leia. Leia, sawa ka na siguro, pero salamat. Ngumiti si Leia. Walang anuman, dahil ako man, gusto ko sana may gumawa nito para sa akin kung ako ang nasa kalagayan mo. Pumatak ang luha ni Camille. Salamat, Leia. Salamat kasi. Sa kabila ng lahat, pinili mong maging mabuti. Ilang buwan ang makalipas, matagumpay ang transplant. Bumuti ang lagay ni Camille. Nakakalakad na siya, nakakakain ng mas maayos, at unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang buhay. Habang si Leia ay nakabalik na rin sa trabaho, mas inspired kaysa dati. Isang hapon, matapos ang round si Leia, may dinala sa kanyang envelope si Camille. Hi! Bati ni Camille, nahihiyang ngumiti. Pwede pa kitang istorbohin sandali? Tinignan siya ni Leia at agad na napansin ang envelope sa kanyang kamay. Ano yan? Tanong niya, sabay lapag ng hawak na clipboard. Application form, sagot ni Camille. Gusto ko maging volunteer sa community clinic nyo. I want to help others too. Napangiti si Leia. Tahimik siyang tumango at niyakap si Camille. Proud na proud ito sa kaibigan. Sigurado ka ha? Kaya mo na? Tumango si Camille. Oo, Leia. Sigurado na ako. Matagal ko nang gustong gawin to. Noong una, akala ko wala na ako silbi. Natapos na ang kwento ko. Pero dahil sa'yo, na-realize kong pwede pa pala ako magsimula ulit. Pwede pa akong tumulong. Hindi ko na mababawi ang nakaraan, pero pwede kong baguhin ang direksyon ng buhay ko ngayon. Puno ng emosyon ang boses si Camille. Ang sarap pala sa pakiramdam. Yung hindi mo na kailangan takasan ang sarili mong anino. Ang sarap pala sa pakiramdam, yung kahit kaunti, alam mong may naitulong ka, na may saysay pa rin pala ang paghinga mo. Lumapit si Leia kay Camille at walang pag-aalinlangan na niyakap ito na maigpit. Proud ako sa iyo, Camille. Hindi lahat ng tao may lakas ng loob na humarap sa sarili nilang pagkakamali. Pero ikaw, pinili mong humarap. At ngayon, pinipili mong bumangon. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yan. Bes. Hi, Bes. Excited na ako makatrabaho ka. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!